Praise God. Good morning po. God is good. All the time. All the time. God is good. Truly, sabi dito sa awitin natin, sapat na at higit pa yung blessings, yung favor ng Lord na pinagkakaloob sa atin. So sa atin, higitan din natin yung level ng pagpupuri natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil kahit kailan, hindi nagbabago, hindi nagkukulang simula noon hanggang ngayon ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya patuloy nating purihin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Come on, Gabriel! Pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at tupos, di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti ka. Ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sa kanan, umaabang, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Higit pa. Oh, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastol, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo sa kanan at umaabang, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Maseo! Ooh, oh, oh, oh. Say, whoa, oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, sing araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw sasamahan.
Anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, 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 uwa-oh. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. 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 Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Oh, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Don't say wala katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Oh, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala katulad. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Oh, wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Hey! Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh Diyos. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, oh, wala kang katulad. Kang katulad, oh, wala kang katulad. Wala 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 kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Come on. Anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, anumang maging pagkakataon, patuloy ka naming pupurihin. Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Praise God, malakas na palakpak para sa walang katulad na Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon na Panginoong Diyos. Praise God, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Minsan pa yung papuri na para sa Diyos. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang sarap po magpuri sa Panginoong Diyos. Amen. Na despite sa anumang sitwasyon, sabi nga sa awit natin kanina, anumang panahon o anumang pagkakataon, no? Di natin alam yung kanya-kanyang dala-dala ng bawat isang nandirito ngayon. Pero alam mo ba, winner ka? Winner ka! Bakit? Despite sa pinagdadaanan mo ngayon, you choose to worship God today. Amen?
Yung iba, ang dami nilang pera, ang dami nilang yaman, malalakas sila, pero may nakalimutan silang napaka-importanteng bagay. Ang sambahin ng Diyos ngayong araw. Amen. At mapalad tayo, magkakasama tayo ngayon. Batiin mo nga muna yung katabi mo. I'm so blessed you are here today. Pakita mo na masaya ka, di ba? Pamilya tayo kay Lord, magkakapatid tayo kay Lord. Pag may kulang na isa, ang lungkot. Di ba? Pero kapag nandyan, grabe, iba yung pagpupuri na sama-sama na may galak sa Panginoong Diyos. In our worship this morning, paalala na anumang panahon, anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, si Lord ang naging Diyos sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng panahon, hindi siya nagkulang. Sa lahat ng panahon, hindi siya nang iwan. Tama ba? Minsan tayo lang talaga yung nagtatago eh. Tayo lang talaga yung minsan nakakalimot. Pero si Lord, because He loves you so much, never kanyang iniwan sa ere. Never kanyang pinabayaan. Kaya nga, andito ka pa rin, That is an evidence of His grace, of His love sa iyo, kapatid. And as we pray, Lord, salamat sa panibagong umaga, panibagong Sunday celebration, Lord, that we are celebrating, remembering how good you are sa aming mga buhay. Lord, walang sidlan kagalakan na makita yung mga kapatid namin sa pananampalataya, na sama-sama kami ngayon. Despite maraming pinagdadaanan, pero Lord, here we are. Alam namin kung saan kami pupunta. Alam namin kung saan kami safe. Alam namin, Lord, kung saan kami mapapanatag at walang iba kundi sa presensya mo, Panginoong Diyos. Salamat sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin to experience who you are, who you truly are sa aming mga buhay. Not just ma-stops on knowing you, but on building a right relationship sa inyo, Panginoong Diyos. Lord, again, hindi namin alam anong pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, that, Lord God, but one thing we know, pag isinuko namin ito lahat sa iyo, you can turn our lives upside down. You can transform us. And Lord, dahil pangako mo, sabi mo sa Jeremiah, you know the plans you have for us, God. Your plan is to prosper us and not to harm us, and plan to give us a hope and a future. Kaya kami nandirito, Lord, because we want to be with you in the eternity, Lord God. Kaya Lord, anumang panahon, anumang sitwasyon, alam namin na nanatili kang Diyos sa bawat isa sa amin, na never nang iwan, never nagpabaya at hindi nagkulang. Lord, sa umagang ito, sa mga tapat na hihingi ng kapatawaran, Lord, we ask for your forgiveness, God. Lord, sa lahat, O God, na nangangailangan ng deliverance, please, Lord, let your mercy fall upon us, God. And Lord, sa lahat, nagde-desire ng restoration, na mabuo, O God, ang pamilya nila sa iyo, Lord, please, have mercy upon us, Lord God. Lord, we want to honor you. We want to glorify you. We want to bless your name, Lord. And this is the best thing, Lord God. And even just the least thing that we can do is to worship you above all, God. Dahil ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, Lord, ang biyaya mo ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay. At ang biyaya mo ay sukdulan sa bawat isa sa amin. Lord, be the center of everything and be enthroned in our worship, in our praises this morning. Marami pong salamat. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos,
tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila sa bawat bighati, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Hallelujah! Ikaw ang pag-asa, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila sa bawat bighati. Hallelujah! Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan. Hallelujah! Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, pagkat dakila ka. Hallelujah! Dakila ka. Come on, raise your voices. Dakila ka. Dakila. Dakila ka. Dakila ka, Diyos. Tapat ka, Diyos. Dakila ka, Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Hallelujah. Dakila. Hallelujah. Dakila ka. Dakila ka. Oh, Diyos. Hallelujah! Palakpak sa dakilang Diyos! Palakpak sa tapat na Diyos! Palakpak sa buhay na Diyos! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise God, tayo manalangin. Salamat Lord, nakilala namin Ikaw. Bagamat hindi kami karapat-dapat, pinansin mo kami. Wala kang katulad, iba ka magmahal. Sobra Lord God ang pag-ibig mo sa amin. May mga tao, di na po naniniwala sa amin, tinalikuran kami, iniwan, subalit ikaw, nandiyan ka palagi. Lord, nawa ang message sa to ay patuloy na mag-inspire sa amin na mag-desire to go deeper, to grow deeper sa aming relationship sa iyo, sa aming trust, sa aming faith, na aming love sa iyo. Para naman, Lord, maipagkita namin sa iyo na hindi sayang ang dugo pumatak sa krus para sa amin. Lord, I pray, Lord, ang message na to ay maging malalim ang tama sa aming lahat. So that we'll be able to share din ang aming faith sa iba. Dahil marami, Lord, pamilyang nawawasak, maraming relasyon ang nadi-destroy, and they need you badly. Problema lang, wala pong umaabot sa kanila. God, I pray din for miracles. I pray for desire na magpatawad sa isa't isa. I pray din,
Lord, sa bawat sala na sincerely hingin tawad sa iyo, patawarin mo. God, nawa again, ang aming puso ay maging ready na parang notebook na susulatan mo ng mga bagay about you to your Holy Spirit. And I pray, Lord, na about sa amin, ay maging very willing to give their hearts para maging notebook ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Lord, and basbasa mo kaming lahat, even lingkod mo ngayon, nakatayo sa harapan ng mga minamahal mo. This I pray in Jesus' name, at magsabing amen. From Samuel 2, verses 1, 2, and 4, then Hannah prayed, my heart rejoices in the Lord. The Lord has made me strong. Now I have answer for my enemies. I rejoice because you rescued me. No one is holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God. And verse 4, tumalong tayo, the bow of the mighty is now broken, and those who stumbled are now strong. Ang title, My God Can Do Everything. Ganun ba pagkakilala mo sa Diyos? Na kaya niya ang gawin lahat ng bagay para sa iyo. Kung gusto mo, hindi naman nagpipilit ang Panginoon Diyos. Kung gusto mo lang naman, pwede lang po kayo mo po. Not after ngitian mo ng matamis ng ngiting katabi mo. Oh, hindi yung pangangingiti ng matamis. Mupo na kayo. May bagong character tayong pag-uusapan this morning. But bago natin pag-usapan, ay nais kong maalala ninyo na for 3 Sundays ay pinag-usapan natin si Ruth. Grabe ang love story ni Ruth. And siguro iba sa inyo kinikilig sa love story ni Ruth. And hindi biro yung mga desisyon na ginawa ni Ruth. And nakita naman natin yung bold na decision niya ay nagresulta sa isang napagandang opportunity para sa kanya. I think yung statement na ating nabasa referring sa sinabi ni Ruth, yun, your God will be my God, your people will be my people, ay palagay ko, isa sa mga pinakamagagandang mga salita na ating nabasa sa Biblia. Hindi po biro yung pagbibitaw ng mga salita. And nais kong paalalahanan ng bawat isa. Lahat po ng relasyon ay may mga crisis. Hindi sapat yung pagmamahalan ng mag-asawa ay naggagarantiya na wala ng problema sa loob ng pamilya. Magkakaroon ng crisis, magkakaroon ng struggles, maraming misunderstanding. Kung hindi mo gagawing sentro si Lord sa relasyon ninyo, mag-asawa at pamilya, pwedeng maging broken family yan. But when you embrace God, sa kagalagitnaan ng mabibigat na problema, suliranin, at kawalang pag-asa, may maayos ang Panginoon. Just for example, si Ruth, damage na, talagang damage si Ruth. Namatayan pa ng asawa. So, sinong matinong lalaki ang tatanggap sa kanya? Tulad ng binanggit ko sa inyo kanina, kung hindi si Lord ang hahawakan mo, pwede magkaroon separation sa ng family. Dahil marami mga bagay na mangyayari na to the point you might question God. For example, si Joseph and si Maria. Hindi po biro yung nangyari sa relasyon nila. Kung hindi nagtiwala si Joseph sa sinabi ng Diyos, ba naman, tutuluyan mo pa yung babae, buntis, na hindi mo pa nga natatouch? Hello, nandiyan pa ba kayo?
Again, kung hindi si Lord ang sentro ng relasyon ni Maria at ni Joseph, paano kaya tayo? My point is, pagka si Lord ang ginawa niya sentral, despite maraming question, kahit tayo siguro, maring merong mga lalaki dito, babae, ay maisip niyo, Lord, bakit siya ang napangasawa ko? Mahirap. Grabe lang talagang pagyakap mo kay Lord para maintindihan mo yung mga lahat ng bagay and mag-stick kayo pa rin together. Kung alam nyo lang yung tumayo kanina sa devotion, makulay ang buhay niyan. Tama, Brother James? Hindi ko alam kung alam na nila yung storya mo. Makulay. Grabe. Sobrang makulay. Sinong Julian ang tatanggap sa kanya? Anong klaseng Julian? Na despite yung makulay na buhay ni James ay may nagmahal pa rin sa kanyang babae at binigyan siya ng pagkakataon. Kita nyo naman, just like Ruth, despite isang wasak na buhay, ginakap ni James ang ating Panginoon. At dahil sa pagyakap niya kay Lord, kapatid, dinisar niya mabuo ang pamilya niya. At yun ang ginagawa ng Diyos ngayon sa pamilya ni James at ni Julian. Sa pag-iisip ng tao, hirap mabuo yun. Tama, Brother James? Hirap. Paano bubuuin yun? Sa mga nakakilala sa pamilyang ito, alam niyo, ibig kong sabihin. Ang problema, kapatid, when you start to look at yourself at sarili mo lang isipin, pwede mag-cause ng hiwalayan talaga. But if you'll try to understand bakit pinahintulutan ni Lord, something good is going to happen. Nakita niyo namang nangyari kay Ruth. Parang wala na, di ba? Parang wala ng pag-asa. Pero mula pala sa lahi ng isang damaged na babae ay lumabas si Jesus Christ. At mula sa masalimuot na relasyon na meron si Maria at si Joseph, of course, alam natin kung sinong naging bunga nung mahirap na sitwasyon na yun. At sa storyang ito, kapatid, hindi exception. Ang bigat din. Yung pangyayari sa buhay ni Hannah. Dito, i-introduce ko na sa inyo kung sino itong sa Hannah na ito at bakit napakahirap na mayroong mangyaring maganda sa life ni Hannah. So si Hannah ay isa sa dalawang asawa ni Elkanah. And yung verse 6 ng chapter 1 ng 1 Samuel ay nagsasabi, God closed his womb. Her womb. Ibig sabihin, baog. Samantala, yung isang asawa ni Elkanah, kumbaga malaktawan lang, buntis na. Si Penina. Pero, love ni Elkanah si Hannah. Yun lang nga, hindi nagpo-produce ng supling. Mas mahal ni Elkanah si Hannah kaysa Phinehas. At dahil hindi makapag-produce ng baby, talagang si Lord na ang nag-permit na maging baog si Hannah. It is because may dahilan. Kaya yun ang nasabi ko sa inyo, kapatid kanina, you have to embrace God, believe Him, trust yung way ni Lord. Kahit na may mabibigat na problema sa pamilya, huwag kayo mag-iisip na maghiwalayan kahit mabigat ang problema. Hello, nandiyan pa rin ba kayo? O young people, I hope maging aral din ito sa inyo. So yung way ni Lord para ma-develop yung faith ni Hannah ay hindi biro. Minsan tayo, kapatid, gusto natin shortcut eh. Kunting luha lang natin kay Lord, gusto natin meron kaagad mangyayari.
Naalala ko, kapatid, maraming beses ko lang sinabi ito sa inyo noon. Sabi ni Billy Cole, mas madali pa daw magpalayas ang demonyo kaysa magbago ng buhay. Totoo ba? Tignan mo lang sarili mo sa salamin. Di ba ang kulit natin? Ayaw natin na pinagsasabihan tayo. Ayaw natin pinalalahanan tayo. Ayaw natin tinutuwid tayo. Di ba? So, yung way ni Lord para ma-develop yung malalim ng faith ni Hannah at yung devotion na kay Lord at maging matindi yung prayer life niya, kapatid. Yung uri ng prayer na parang bang desperado ka na. Yun ang gustong i-develop ng Diyos kay Hannah. Kaya pinahintulutan ng Diyos na maging baog si Hannah. Grabe yung pagpapahiya sa kanya ng isang asawa ni Elkanah na si parang tinapay ito, Penina. Dinalait siya. Broken na broken si Hannah. Discouraged na discouraged si Hannah. Hiyang-hiya na siya sa kanyang asawa. But instead, ito'y magpalayo sa kanya sa Diyos. Lalo siyang kumapit kay Lord. Ito'y nagiging problema ng marami, pamilya. May malalim na problema na nga called pang-relationship kay Lord. But not Hannah. Yung pagkawala niya ng baby ay nag-drive sa kanya closer sa Diyos na to the point even yung pare si Eli, hindi niya na-recognize na ang Lord ang kausap ni Hannah. Kala niya pa nga, laseng. At minsan, kadalasan nangyayari sa atin, we are misunderstood sa ating uri ng relasyon kay Lord. And there are people hate us. At ang manghirap nung kung sa ng pamilya pa, nagkakaroon ng hatred sa'yo. Sa the way you read the Bible, the way you pray. Pero hindi yun nagpag-give up kay Hannah. At alam nyo ba? Dahil in-embrace niya yung way ni Lord, hindi siya nag-question, hindi siya nagwala. Gusto ko, kapatid, pagduktong-duko niya story, ha? Kasi my point, ang punto ng message na ito, kapatid, ay huwag ka mawalang pag-asa. Even sa difficult situation, ay may mangyayaring maganda. At alam nyo ba, naging resulta sa desperate prayer ni Hannah, lumabas ang isang Samuel. At si Samuel ang nagbasbas sa unang hari ng Israel. Siya rin ang nagbasbas sa ikalawang hari na si David. Kita niyo, kapatid. Kung inaakala niyo wala namang mangyaring maganda sa buhay niyo, kapatid, pag-isipan niyo si Ruth, pag-isipan niyo si Hannah, pag-isipan niyo storya ng love story ni Joseph and Maria. At baka magulat kayo. Mula sa supling niyo, anak, ay may lalabas dyan na tutulong sa inyong pamilya para gumanda ang buhay. Why? Because yung bata niya o sino man yung kapatid ay i-embrace niya ang ating Panginoon. Hello, nandiyan ba kayo? Tanong katabi mo, baka wala na dyan. Nandiyan pa ba? Masyadong malove story yata tayo ngayon. Anyways, ano ngayon Pebrero, di ba? Wala na tuloy. Wait lang, ha. Ayaw. Okay. Now, meron ko naalala, siguro, mga musicians dito, alam nyo pa rin yun, patungkol sa isang awit. Inaawit natin madalas ito noon, lalo na yung tambourine lang tayo, palakpak lang, wala pang banda. Siguro, pamilyar itong song na to.
Alam niyo ba yung what a mighty God we serve? What a mighty God we serve. Angels bow before Him. Heaven and earth adore Him. What a mighty God we serve. Then susundan na, oh, what a mighty God we serve. Grabe. Iba ang Diyos na yinayakap natin, yinakap natin. Grabe. James, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitiw. May magandang mangyayari sa family mo. Naniniwala ka ba doon, Brother James? Kung gusto niyo malaman kung anong makulay na buhay niya, lapitan niyo siya. Lalo sa inyo, para bang wala kayong pag-asa. Grabe. Grabe. Alam ni Danilo yan, di ba, Danny? Kaya, Danny, wag ka, yakapin mo lang si Lord. May mangyari maganda rin sa buhay mo. Sa ating lahat, madalas, lalo pag dumarating mabibigat na bagyo. Grabe yung mga take-away sa nabasa ko the other day. Hindi porket may bagyo sa buhay, wala na ang Diyos. Andyan siya. Hindi kayang takpan, kapatid, ang bagyo, ang kapangyarihan pang Diyos. Hindi kayang lunurin ng anumang storm ang power ni Lord. Tama po ba? Naniniwala kayo dyan? Ang problema pag nandun na yung bagyo ng buhay, nandun na mga kapatid, mga misunderstanding sa pamilya, at tinabagang wala nang zest sa relationship. Kapatid, it doesn't mean na wala na ang Diyos doon. Nandun. Hindi nawawala. Hindi ka lang nakikinig sa Kanya. So, what about Hannah? Si Hannah ay isang inapi. Si Hannah, kapatid, ay masabi natin underdog, taken for granted, binalingwala, at pinagtatawanan. But, sumuko ba si Hannah sa buhay? Tanong mo katabi mo, mukhang sumuko na ba yan? Tignan mo mabuti. Sabi mo, huwag kang bibigay. Iba ang Diyos natin. Nanay Elena, ibang Diyos natin, di ba? Grabe, very powerful Diyos natin. So, ang chapter 2 ng 1 Samuel ay naglalaman ito patungkol sa experience ni Hannah. Nasa gitna ng pagiging underdog, pagiging api, pinagtatawanan, hinawakan niya pa rin. Pinaniwalaan niya pa rin ang Diyos. Hannah's prayer is a beautiful example of faith gratitude. She's celebrating God's intervention in her life, acknowledging His strength and salvation. And not only that, Hannah's prayer is a model of faith and gratitude. Yes, amen. At alam niyo ba, medyo na doble lang yung dulo, no? Yung prayer ni Hannah, it described who God is to her, even in painful moments. So yung chapter 2 ng 1 Samuel, it speaks about yung si Lord ay source of joy and strength. Yung pag-rejoice ni Hannah kay Lord, anumang sirkumstansya na pinagdadaanan niya, ay ito'y nagpapakita ng ano ang true joy that comes from God. Iba ang joy binibigay ng Diyos at ibang joy na binibigay ng mundo. Ang problema, ang ini-embrace natin ay ang joy galing sa mundo. Kaya pag nawala ang pera, nawala ang bagong sapatos, nawala ang bagong cellphone, wala na tayong joy. Tama po ba? Kung may tampo sa mag-asawa, tinatamad na magsimba. Pag napapagalitan, kapatid ng pastor, nanlalamig na sa ministry. Kasi ang joy, kinukuha natin sa joy na binibigay ng mundo. Pero si Hannah, hindi. Ang joy niya ay galing kay Lord. Na kahit ang bigat ng kanyang nararamdaman sa loob ng relasyon niya with Elkanah at yung asawa ni Elkanah, hindi ito nag-distract sa kanya
na lumapit sa Panginoon. So yung joy ni Hannah, hindi galing sa sitwasyon. Kahit gaano kaganda yung sitwasyon. The word translated rejoice, no, sa Bible na nabasa natin, sa text na nabasa natin, the word translated rejoice here is a word that means to exalt or triumph. So yun ang ibig sabihin ng rejoice. Nakakaranas ng ibang uring tagumpay si Hannah. It is rejoicing that is associated with victory. Ang sarap ng victory after may pinagdaanan na mabigat. At walang victoryng malaking mangyayari pagka binibitawan mo yung mabibigat na problema at inaayawan mo. Hayaan mo lang. At habang dumadating yung problema na yan, embrace God. Paniwalaan mo pa rin siya. Kahit mabigat na nangyari sa pamilya, lalo na pag pamilya ang pinag-uusapan. Lalo yung asawa pinag-uusapan. Lalo na kung magulang ang pinag-uusapan o anak o kapatid pinag-uusapan. Pagka meron mga misunderstanding, yakap kay Lord, ayoko mawala itong pamilyang to. Ayoko mawasak itong pamilyang ito. Alam niyo ba, before church ang binuo ni Lord, family muna ang binuo ng Diyos. Ganong kahalaga ang pamilya sa ating Panginoon. Kaya, maging inspirasyon natin si James, bagamat hindi maganda ang past niya, sinisikap niya mabuo ang pamilya. At ngayon, nandito yung tatay niya. Tatay mo, Brother James, no? Tatay niyo ni Danny, grabe. Yan ang pinakamaganda, kapatid. Na pagka si Lord ang tinanggap mo, pamilya na kaagad ang next. Yun ang target natin. Yan ang desire natin. Ang hirap tumagal ka sa church hanggang ngayon hindi mo pa rin kasama ang pamilya mo. Hello? So in the midst of pain, failures, weaknesses, we often find a surprising source of light. Who? God's strength and comfort. It is in these challenging moments that His power steps in. Pagka may need, dumadating si Lord. Pagka may problema, willing si Lord mag-step in. I-allow nyo lang. Breathing in fresh hope into our weary hearts and restoring our endurance. Embrace a journey. Embrace a journey, for it is here that we truly discover resilience. So ano man pinagdadaanan, embrace mo lang yan. Sabi mo katabi mo, walang iwanan. Mas lalong you need each other at higit sa ang Diyos pag kami problema. Tama, Brother James? Alam nyo, siguro matagal na wala si ministry kung wala si babe sa buhay ko o iba na pangasawa ko. Baka nga wala ako sa ministry. Kaya thank God, silitang binigay na nanay ng mga anak ko. At magpasalamat kayo, mga young people na ito, kaya gumagandang buhay nila, grabe mag-train si Lita. Grabe mag-train si Lita. Mga paalala niya sa mga kabataan. Kaya yung mga nag-stick out kay Lord dito sa church, paganda ng paganda ang buhay. Lahat magsabing amen. So, yung ating nabasa, it's about, yung kwento ni Hannah, yung prayer niya, it's about the source. God is a source of joy and strength. Let it be, ang prayer ni Hannah ay nagpapaalala sa atin na God is the rock and refuge in times of need. So, kinilala ni Hannah na ang Diyos ay ang bato na dapat sandigan. Siya ang high tower. No. Hindi ko alam kagabi ito nasa mind ko. Kasi parang may pumapasok sa isip ko na merong magpapadedicate. Baya to, ano yun.
O nakahiga pala ako kagabi, madaling araw. Then, habang tulog ako, meron na nabubuo message at gusto ko i-share sa inyo. It's about yung Psalms 127, hindi ko alam verse over, except God builds the house, he that buildeth it. Sa construction ka rin, di ba? Alam nyo, pagtatayo ng bahay, importante ang pundasyon. Dapat malalim ang hukay. Dapat tama yung mga sizes sa mabakal, tama ang timpla ng semento. And of course, maganda ang plano. At yung gagawa. Dahil kung mahina ang pundasyon, kahit gaano kaganda yung itatay mong bahay after ng pundasyon, ginastusan mo na kung ano-ano mga palamuti, at lalo kung naitayo yan sa fault line, baka hindi yan tumagal. Kaya yung mga nakakaintindi pag tayo ng bahay, ginagastusan talaga ng pundasyon. Mahalaga yan eh. Tama, Brad, sang-ayon ka ba sa akin? Kagastusan talaga, tamang size ang bakal, tamang timpla, tamang laki ng mga bato, tamang size ng mga parilya, at saka yung beam, poste. Kasi doon itatay yung bahay mo eh. Gets ninyo? It doesn't matter kung magaganda yung cabinet nyo. It doesn't matter, kapatid, kung magaganda design. Kung mahina ang pundasyon, baka magulat ka lang kung mawasak lang bigla yan. Ganon din, kapatid. Pagka si Lord Jesus Christ naging pundasyon, alaman bagay, kapatid, relasyon, trabaho, pag-aaral, kahit anuman atake ng kaaway, hindi basta-basta mawawasak yan. Kita nyo? Despite paninira ni Penina kay Hana, hindi niya iniiwanan si Alka ng kanyang asawa. Hindi niya pinayagang, kapatid, ang relasyon niya at si Alcana ay masira. Kasi nga si Lord ang rock ng kanyang faith, ng kanyang relasyon sa loob ng pamilya at sa ating Pang-Diyos. Pagka sinabi natin rock, it is a symbol of strength and stability. Tulad ng pundasyon ng mabahay. Kaya just try to imagine, pagka si Lord ang rock ng ating pundasyon, kapatid, anong problemang darating? Safe tayo. So Jesus Christ is above all things. He is before all things. He is sovereign over all. He is perfectly holy and just. So napakahalaga, kapatid, pagka pinag-uusapan natin about God, dapat natin unawain, we must allow God to be in control sa ating buhay. Pangalawa, sinabi ng Biblia, kapatid, na abasa natin, God is holy. Importante rin ang maunawaan nyo yan. Kita nyo nangyari sa gobyerno natin, hindi banal ang mga opisyalis natin. Ano nangyayaring hustisya? Ano nangyayari sa mga desisyon? So naiintindihan niyo ba kung bakit mahalaga ang Diyos dati ay holy? Matuwid ang desisyon niya. Maganda ang plano niya. Bulitin ko, just try to imagine kung ang naging leader natin ay hindi banal. Lala palakasan yan. Ang mali nagiging tama, ang tama nagiging mali. Ang kaibigan, kahit maraming mali yan, kapatid, ipagtatanggol yan. Pero pagkakalabang ka, kunting mali mo, hahabulin ka ng gobyerno. Ganun nangyari pagka hindi matuwid ang leaders natin. Tama po ba? So naiuunawaan niyo ba bakit mahalaga na God is holy? Walang mali sa kanyang gagawin. Walang mali sa magiging desisyon niya. Parating tama. Maaasahan natin na hindi maging unfair ang magiging trato niya sa amin. Lahat ng nakakaunawa magsabing amen. So it will be very comforting for us na malaman natin, wow, God is holy. Sigurado ko rito. Hindi ako maagrabyado. Hindi ako malalamangan. Lahat ng sang-ayon magsabing amen ulit.
So there is no one holy like the Lord. God is majestic. He is all-powerful, all-knowing, everywhere present. You cannot compare God to anyone else. There is no one holy like our God. So yun ang pagkakilala ni Hannah sa Diyos, na siya ang rock. Kaya kita nyo, hindi nawala ng pag-asa si Hannah. Despite imposible yung kinalalagyan niya. Despite nakakaiwan ng relasyon ang kalagayan niya. Hindi lamang yan, just as a solid rock gave us a base to stand on, God's unwavering nature empowers us to remain steadfast in our faith. He helped us withstand the storms of life. And marami yan. Maraming storms of life. Marami. And provides us with endurance to keep pushing backward. Abante lang, Brother James. Sabi mo, Brother James, sa mga katabi mo, abante lang tayo mga kapwa tatay. Abante lang. Abante lang. Huwag kang bibigay, huwag kang susuko. Huwag kang mag-aamok, huwag kang magwawala. At higit sa lahat, huwag kang mang-iiwan. Sabi mo katabi mo, huwag kang mang-iiwan. Kaya sa atin, ano ang pinagdadaan natin? Just focus sa character and strength ni Lord, katulad ni Hannah. Focus lang. Don't focus on the storm. Tandaan nyo, kahit anong bagyo, nandyan, may araw pa rin nasa likod na makakapal na ulap na yan. Ganon din si Lord. Ganon din si Lord. At alam niyo ba, isang natutunan ko sa binabasa natin this week, alam na ni Lord kung anong gagawin niya. Naalala niyo ba yun about si Felipe? Alam na ni Lord ang gagawin niya. Kaya pagka lumapit ka sa Panginoon Diyos, dala-dala mo ang problema mo at lubos ang pagtitiwala mo sa Kanya, alam niya na kung anong gagawin. And going back sa story ni Ruth, tinuturuan din tayo ni Ruth maging patient, wag mamadali. May timing si Lord. Sabi mo katabi mo, may timing si Lord. Huwag ka magmadali. Pangalawa, yung prayer ni Hannah speaks about God's sovereignty. Alam niyo ba ibig sabihin ng sovereignty? It means that He is absolute in authority and unrestricted in His supremacy. Walang makapagpipigil sa Kanya. Everything that happened is, at the very least, the result of God's permissive will. So may purpose lahat. Halimbawa, may nangyari sa buhay mo. Stick out lang kay Lord. Mayroong purpose yung pinahihintulutan niya mangyari sa'yo. May dahilan yan. At isa dyan para ayusin yung character natin. Kasi marami pang bad attitude sa atin eh. Marami pang masamang ugali. At yung mga problema sa buhay, ginagamit ni Lord yan para maayos tayo. But always remember, God is in control. God is in control. So yung prayer ni Hannah, it highlights God's power to change circumstances. Wow! Ang sarap basahin. Uli nga, basahin natin. Nawala. Hannah's prayer highlights God's power to change circumstances. Letter A, He humbles the proud and lifts the lowly. Di ba kapatid, aping-api si Hannah? Aping-api si Hannah. So just try to imagine, ano kaya naging response ni Penina nung nalaman niyang buntis na si Hannah? Siguro hiyang-hiya siya. Kasi ang connection niya lang kay Elkanah ay yung mga sanggol niya. Pero kung babasahin mong chapter 1 ng 1 Samuel, mas mahal ni Elkanah si Hannah. Gets niyo kapatid? So just try to imagine, ano nangyari kaya? Nung nalaman ni Penina na magbibigay na lang sanggol siya kay Elkanah. So 1 Samuel 2 verse 3, Stop acting so proud and haughty. Don't speak with such arrogance. For the Lord
is a God who knows what you have done. He will judge your action. Verse 7, talong tayo sa verse 7. The Lord makes some poor and others rich. He brings some down and lifts others up. He lifts the poor from the dust and the needy from the garbage dump. He sets them among princes, placing them in seats of honor. For all the earth is the Lord's, and He has set the world in order. So anong ibig sabihin nito? It speaks about God's sovereignty. Kala mo kapatid, halimbawa, merong tao na nakakalamang na lamang sa'yo, pero walang Lord. Hintay lang siya. Hintay lang siya. Hindi pwedeng pabayaan ang pag-Diyos mga anak niya. Lalo ang lubos ang nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, tignan na natin istorya. Huwag na sana lumaking ulo nila. Tignan istorya, kapatid nila. Ang bigat. Na Claire, nila Judy May. Namatay tatay, namatay nanay, para bang wala nang mangyaring maganda. Diba? Tayo, buong pamilya natin, nag-aamok na tayo, nagwawala na tayo. Ayaw na natin mag-aral. Ayaw na natin magsimba. Kung may problema, konting problema. Kapatid, hindi birong problema itong Claire. Sila Judy May. Then meron pa sa isang kapatid na may kapansanan, si Angel. Siguro kung hindi matindi ang kapit ng magkapatid na to kay Lord, ewan ko, baka noong pa lamang matagal na may asawa si Claire kung sino-sinong lalaki na lang ang pangasawa niyan. Palagay ko si Judy May susunod na rin yan. Bakit ako mag-aalaga ng isang kapatid na may kapansanan? Mag-aasawa na ako, iiwan ko lang sila. Tama ba? Minsan ganun maisip natin, pagka mabigat ang problema sa pamilya, ano nang usually result natin? Mag-aasawa na ako. O anong ngayon sila ngayon? Hello? Nagkulang sila nagtiwala sa sovereignty ni Lord. Hindi porket pangit ang buhay mo ay wala nang mangyaring maganda. Hindi porket pinagtatawan ka ngayon, kapatid, wala nang mangyaring maganda sa'yo. Look at Ruth. Look at Hannah. At marami pang karakter sa Bible. Look at kay Joseph at kay Maria. Grabe. Hindi biro yung pinagdaanan nila. At hindi lamang si Claire at si Judy, may magagandang storya dito about sticking out kay Lord. Marami rin pa sa atin dito. Tignan nyo si Christina Sugkang. Ilan na kapatid niya ang nadala rito. At binubuo na rin ni Lord ang pamilya ng mga kapatid niya. Tignan niyo si Raisa. Saan si Raisa? Teacher. Kita niyo, teacher na si Raisa. Grabe. Kung akong parents, so proud ako niyan. Yung kapatid. Parang wala na mangyayaring maganda, di ba? Nag-stick out. Si Christina Sugkang dito sa church. Naalala ko, kapatid, high school pa ba siya? No? Elementary na. High school na. Para bang wala na mangyaring maganda. Look, teacher na siya ngayon. At may pangako si Claire sa kanya, pag-aaralin siya sa ano. Sabi ko, Claire, hati tayo. Hello. Hello, yung mga suko na rito. Yung nawawala ng pag-asa sa buhay. Yung para bang wala nang mangyaring maganda. Kapatid, stick out kay Lord. Alam ni Lord yung kanyang gagawin. Sabi mo katabi mo, alam ni Lord yung kanyang gagawin. Letter B, He brings life and prosperity. Kapatid, yung ating Diyos, yung wala nga, meron siya nabubuo eh. Yung patay nga, binubuhay niya. Sa palagay mo kaya hindi niya kaya ayusin buhay natin? May buhay na. Believe. Sabi mo katabi mo, maniwala ka lang. Ay kapatid, ito na naman, storya namin kapatid. Kung alam nyo lang yung buhay namin in the past. Kina Claire, kung alam nyo lang, parang wala lang magandang mangyayari sa buhay ni Claire. Talagang galing sa hirap. Alam ni Jimmy, Alpanta ang buhay. Alam mo yan, di ba Brad? Ang dugo na. Naalala ko, pumunta rin ako sa inyo noon. Alam mo ba yung Brother Jimmy? Sa Escalante.
Dali kasi natin mag-give up, dali natin sumuko eh. Dali natin mawalang pagtitiwala kay Lord. Yes, hindi ba biglaan, bukas maganda kagad buhay mo. Turuan mo lang anak mo magtiwala kay Lord. Every Sunday, sama-sama kayo kay Lord. Makikita niyo ang pagkakaiba. Naniniwala ba kayo dyan? Sa 1 Samuel 2, verses 5 to 6, those who were well fed are now starving. Kapatid, alala, baka magwala ang tiwala mo kay Lord. Those who are well fed are now starving, and those who were starving are now full. Ganun kami noon, starving kami. Sila Claire, kung alam nilang kwento niya, starving din sila. Katabi namin yan oh. Yung kubo-kubo nila Claire noon. Sana palang bahay niyo, Brother Jess. Pipilay-pilay pa sa Claire noon, bagong aksidente yata niyan, makikipagabulan yan. Tapos habulin sila ng tatay nila. Alam niyo ang storya noon. Kanya-kanyang taguan na yan. Eh look, manager na siya ngayon. Isang araw magdadrive ng bus yan. Kasi marami siyang dadalhin dito sa church eh. Kaya kailangan niyang bus. The childless woman now has 7 children. So kung ating uunawain, yung baog, 7 na pala yung anak. And the woman with many children ways away. So yung nauna si Pinehas, ang sabi ng Biblia, in-explain ni Pinehas, ways away. So siguro, sumama na yung buhay nila. Hindi naging maganda. Verse 6, the Lord gives both death and life. He brings some down to the grave, but raises others up. Ang pagiging sovereign ni Lord para sa lahat yan. Embrace it. Embrace it. At meron nakikita magandang palatanda kay James. Mukhang gumaganda na buhay nila. Bagamat pangit ang pas niyan. Papakain pa mamayang gabi yan. Bumalik kayong lahat. Imbitado kayong lahat. Hindi nga. Pwede ko ba sabihin, Brother James, kung ano yung buhay mo noon? Ex-con yan. Ex-con yan. Ilang taon, Brad? 2. 2 mahigit. Kita niyo naman, kapatid. Ay, para ka palang estudyante, no? Grade 1 ng grade 1, pabalik-balik. Balik-balik. Ilang beses ka pabalik-balik. So, matigas talaga ang ulo mo. Sa 3 beses ka na, So, sino magsasabi may magandang mangyayari sa buhay niya? Come on, wake up. Yung mga nawawalan ng pag-asa na rito, wake up. Wake up. Pagka kay Lord may magandang mangyayari, tayo, maging proud ka kay James. Proud ka. Kala natin wala nang magandang lalabas sa pamilya natin. God is in control. God is sovereign. Yes. Like me, like kay Claire, like si Danny, si James, palagay ko mangyayari din kay Danny yan. Kalalayo kay Lord. God can change our situation. Amen? Naniniwala ba kayo dyan? Kayang baguhin ni Lord ang sitwasyon natin na para bagang wala ng pag-asa. So, nangihinayang ka ba, Julian? Na si James? Kanya kapatid. Kaya ang pinakapundasyon, kapatid, wag lang love. Si Lord. Si Lord. Siya ang mahalin mo lang gusto at gawin niyo sentro ng relasyon. Makita niyo may magandang mangyayari sa family niyo. Can you say amen? And lastly, patapos na ako. Yung prayer ni Hannah, it speaks about God's faithfulness. So 1 Samuel 2:9, He will protect His faithful ones, but the wicked will disappear in darkness.
No one will succeed. No one will succeed by strength alone. Umaasa lang tayo sa katapatan ni Lord. Umasa ka lang sa katapatan ni Lord. Alam niyo ba yung song, alam mo ba yung try na, Where is your mercy towards me? Your loving kindness I see. Your tender mercy I see. Great is your name. Forever faithful towards me. Always providing for me. Great is your mercy, I see. Kanya ba i-display yan para maawit natin? Parang inspire ako umawit ngayon. Although talagang wasak na boses ko ngayon. Hindi tulad nung kahit paano praktisado ako noon. But before we sing that song, yung prayer ni Hannah ay talagang isang magandang inspirasyon sa ating lahat. Hindi nang iiwan si Lord. Hindi niya tayo tinatalikuran. First si Lord. Malapit si Lord sa mapusong durog. Relasyon na wasak. Mga nawawalan ng pag-asa pagka huwag kang lalayo sa Kanya. Kapatid, just learn to trust God more. Learn to trust God more. Yes, my God, your God, can do everything. He can do everything. Broken family pinanggalingan ko. Wala ng parents sila Claire. Buhay ni James. Kaya kita niyo naman buong pamilya nila dito. Ibang Lord dati. Iba siya kapatid. No one like Him. No one like our God. Just learn to trust Him. Learn to trust Him.